Masasabi na ang pagkakain ay isang bagay na importante sa ating pamumuhay. Ngunit, kinakailangan ang moderasyon at ang pagkain ng balanced diet sa pang-araw-araw nating pagkakain. Pero, dumarating rin ang panahon kung saan binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon para ipasaya ang ating mga tiyan. At ito'y nangyayari kapag tayo'y kumakain sa buffet. Maraming sikat na buffet restaurant sa Pilipinas, mula sa mainstream buffet tulad ng Vikings at Buffet 101 hanggang sa mga saucy na buffet na nasa loob ng mga hotel tulad ng Manila Hotel, Sofitel, Dusit Thani at iba pa. Hindi tayo madalas kumakain sa mga lugar na ito dahil sa dalawang dahilan. Una, mamahalin ang pagkain ng buffet. Pangalawa, hindi kakayanin ng ating mga waistline ito. Dahil dito, kailangan nating matuto kung paano isulit ang mga pagkakataon na ito. Stopping us right now. I feel so close to you right now. Una, magsuot ng komportable ngunit desenteng mga damit. Pangalawa, ihanda ang tiyan para sa buffet. Sundan ang plate plan na ito para siguradong makasulit. Una, magsimula sa mga pagkain na pamilyar sa iyo. Ngunit kumuha lang ng tig-isa o tig-dalawang piraso nito. Huwag kumuha ng malaking plato at magsimula lang sa maliit na plato na hindi kailangang ipuno. Hindi kailangan kumuha ng marami-raming piraso dahil ang balak mo lang ay tikimin ang lasa ng luto. Pangalawa, ito na ang oportunidad mo para hanapin at tikman ang mga mamahaling pagkain na hindi mo nakakain araw-araw. Halimbawa rito ay ang pagkain ng Wagyu beef o pagkain ng sari-sariwang na seafood tulad ng oysters, mussels at shrimps. Hanggat maaari, kumuha lang ng bite-sized portion o tig-isang piraso ng mga ito upang tikman lamang ang lasa. Pangatlo, ito ay maaaring tawagin na round 2 ng pagsisiyasat sa buffet. Huwag kumuha ulit lang pagkain na nakuha mo na sa nakaraan na ikot at humanap pa ng ibang pagkain na hindi mo pa nalalasahan. Kung ang pinuntahan mong buffet ay international buffet, pumunta sa mga Indian, Thai, Korean, kahit European na seksyon ng buffet at kumuha ng bite-sized na porsyon ng mga pagkain na gusto mong tikman. Huwag kumuha ng maraming portion ng isang pagkain na hindi familiar sa'yo at nagmukha lang ng masarap dahil masasayang ito. Pang-apat, ito na ang panahon kung saan pwede mo nang kuhain ulit ang mga pagkain na familiar sa'yo at ang mga nakabagong pagkain na gusto mo ulit kainin. Gumamit lang ng plato na may katamtamang sukat at huwag ito ipuno. Panlima, ito ang unang dessert round mo. Kapag namimili ng dessert, huwag kumuha ng malaki-laking slice ng cake o marami-raming maliit na platter ng mini cakes at pamili ng maayos. Kung maaari, ibahagi ang piniling cake sa kasama para hindi mapuno ang tiyan. Pang-anim, ito ang pangalawang dessert round. Payo ko sa ikot na ito, piliin na lang kumain ng maliit na bowl ng sorbetes na maaaring lagyan ng iba't ibang toppings. Hindi ito mabilis makabusog at ito'y maaaring tawaging matamis na katapusan sa sulit ng pagkakain. Una, huwag kumain ng parang baboy. Pangalawa, hindi ito oras para makonsensya sa jet lag. Huwag
uminom ng maraming tubig o soft drink sa pagitan ng pagkain para hindi agad-agad mabusog. Huli, nguyain ng maayos ang kinakain at huwag na huwag magmadaling kumain. Ito na ang oras para makonsensya at pumunta sa gym para mag-workout. Dahil alam mo na nagbigay ka ng additional na effort para kumain ng marami-rami, kailangan mo ring magbigay ng effort na magsanay para mawala ang taba na nakuha mo sa pagkain ng buffet. Good luck! All the girls standing in the all the girls standing in the line for the bathroom. Yeah. You and your girls are going out tonight.